Hello mga ka-chicken! I'm back and welcome back to my YouTube channel! As you can see mga ka-chicken, yung background ko, isa po pala akong former OFW dito sa Hong Kong. At the same times po ay nag-i-establish ng sarili kong negosyong pagmamanukan doon sa Pilipinas. So, disclaimer lang po, lahat ng video yung ina-upload ko ay from original video namin na kinukuha ng mga taong nasa likod ng pagmamanage ng aking mga manukan. So, sabay-sabay nating tutunghayan o sabay-sabay nating tutukan yung pag-progress po ng aking manukan. So, sa kagaya kong mga OFW na gusto ring mag-isip kung ano ba yung magandang negosyo while andito tayo sa abroad, ang masasabi ko is pagmamanukan para sa akin. Kasi nga, nakita ko yung sobrang progress po ng pagmamanukan ko sa loob lang po ng 4 months. Talagang kuan siya. Sobrang bilis. Pero ano na rin tayo sa rest na tinatawag. Kaya nga ngayon, mayroon tayong pag-uusapan. Katanungan ko, katanungan mo. Okay? Isang main problem na nakikita ko sa topic natin ito ngayon, yung mga katanungan na bakit biglang tumigil sa pangingitlog yung aking mga manok. So yon, yung ating main topic. So without further ado, tapusin muna natin yung intro and then magsisimula na tayo. So let's start. Chicken, sisimulan na natin. Tatalakayin yung ating main topic kung bakit ba titigil sa pag-itlog ng ating mga manok. Hindi sapat ang pagkain na binibigay natin sa kanila, kaya hindi sila makapag-produce ng magandang pangingitlog. Yes mga ka-chicken, isa yan sa dahilan sa nakikita ko kung hindi tama yung ating pagpakain sa kanila or kulang, so hindi rin sila magpo-produce ng magandang itlog or sa mga commercial feeds na ating ibinibigay sa kanila na kulang sa vitamins at nutrients. So, minsan hindi rin naman sila mag-produce ng magandang egg production. Sobrang taba nila kaya nahihirapan ang ovaryo nila to produce egg. Yes, mga ka-chicken, isa din sa factor kung bakit minsan humihinto sa pangingitlog yung ating mga alagang manok o talagang hindi na sila nangingitlog. Kasi nga, kung sobra yung pagkain natin sa kanila at sila ay tataba, check na yung ovaryo nila ay makakapulan din ng taba. So, mahihirapan sila sa pag-produce ng kanilang egg cell na magiging itlog. So, kung magpakain tayo ng ating mga alagang manok, kailangan talaga is tamang-tama lang or sakto lang po para sa kanilang pangangailangan sa kanilang katawan. Nagsimula na silang maglugon. Mga ka-chicken, ito palang maglugon yung ating mga manok is natural lang pala yan siya. Kahit anong klaseng mga lahi yung ating aalagaan, once na dumating talaga yung panahon na taglugon nila, talagang maghihinto pala yan sila sa pangingitlog. Kasi nga nalalagas yung mga balahibo nila. So, halimbawa, pakainin natin yan sila ng layer mask. Kahit pakainin natin sila ng pakainin, is magiging useless lang po. Kasi nga, hindi yan sila magpo-produce. So, kaya minsan yung iba, pinapa-stop nila yung pagpakain ng mga layer mask kasi para hindi masayang yung kanilang pinapatuka. So, nag-change sila ng other feedings. Kasi nga, kung ang mga protina na kinakain ng ating mga manok na nakukuha sa pagkain, sa patuka nila, ay hindi mapupunta sa pagpuproduce ng itlog. Which is, mapupunta siya sa pagpuproduce ng panibagong balahibo nila. Kaya kailangan pa nila ma-recover yung paglulugo nila sa kasila na naman magsisimula sa pangingitlog. Hindi tamang pagpapalit ng kanilang pagkain.
Yes, mga ka-chicken, kagaya lang nga ng nangyari sa akin based on my experience sa aking mga manukan na kung saan nag-shift kami ng panibagong patuka ng aming mga manok. So, from Integra 3 with crack core, nag-shift kami into layer mass. Suddenly naman na talagang pinalitan ng mama ko without dumaan sa 9 days transition period. So, suddenly, nag-stop yung pangingitlog ng aming mga manok. For 4 weeks talaga, mga ka-chicken. So, pero later on, nung naka-recover na yung katawan nila sa panibagong patuka nila, so, yun naman ay nag-start na silang mangingitlog. Pero, yun nga, kailangan natin pala mga ka-chicken na mag-research talaga kung ano talaga yung proper na pagpapakain or proper na paglilipat ng mga patuka ng ating mga breeder para hindi tayo umabot sa ganito na mag-i-escape sila ng almost 4 weeks na hindi magpo-produce ng itlog. So, ayan na nga mga ka-chicken. After 4 weeks nilang naghinto, yan, nagsimula naman silang mangingitlog. So, nakakakuha kami ng 6 to 9 eggs per day sa aming mga inahin ngayon na nag-i-start ng mangitlog. So, yan po ay aming iniipon. Binabalot namin yan, yung mga itlog na yan, saka nilalagay namin sa chiller. So, after magiging isang tray na yan, saka na naman namin yan siya isasalang doon sa aming incubator, mga ka-chicken. So, ayan na nga, yan. More than 1 tray po yung nasalang namin ngayon. Yan po ay pang 4th batch na namin na itlog na pang papisa. So, hopefully mga ka-chicken, mayroon kayong natutunan at nasagot ko yung iba nyong mga katanungan kung bakit nga ba minsan biglang napapahinto yung pag-iitlog ng inyong mga manok. So, mga ka-chicken, kung mayroon kayong natutunan dito, so, please do subscribe my YouTube channel at hit the notification bell para sa susunod na may i-upload ako ay manonotify po kayo.